Kakaibang bagay na lagi kong nararamdaman at binabalewala ay ang pagkakaroon ng isang panloob na tinig na nagsasabi sa akin, magdurusa ka, mamamatay ka, huwag kang magpakasal, manatili ka sa bahay, mas mabuting maging mag-boyfriend at girlfriend, pero huwag kang magpakasal. Sa anumang paraan, gusto ko sanang gawin ito, ngunit sa huli ay ginawa ko rin at hindi ko ito pinagsisisihan. Ngunit sana'y nakinig o naunawaan ako ni Charles. Maaring iba ang mga bagay-bagay, mahal ko si Charles noon pa man, at patuloy ko siyang mahalin magpakailanman. Kahit nabalikan ko pa ang mga sandaling iyon sa mga susunod na buhay. At nang makilala ko si Omar, minahal at iginalang ko rin siya, at palagi siyang may puso, tulad ng aking magagandang anak. Tunay akong mapalad na makilala si Omar. Isa siyang hindi kapanigway pala at makatarong ang tao. Palagi niya akong pinakikinggan at pinoprotektahan. Kahit na ito ay maikling panahon lamang, may kakaiba simula nang makilala ko siya. Sinabi niya sa akin na lagi niyang nararamdaman na parang may nanonood sa kanina, pero hindi sa mabuting paraan, sa lungsod man o sa mundo. Dahil halos ako ang magiging unang modernong babae o prinsesa na maghihiwalay sa isang hari at gustong bumalik sa normal niyang buhay. Hindi ako kailanman tunay na tinanggap ng lahat ng bansa. Dahil simula nang magdiborsyo ako, mayroon akong marka sa noo ko na tinatawag nila akong puta, isang mandarambong sa bahay, isang ordinaryong prinsesa, isang magiging reyna. Lahat ng bagay. Sa tuwing pupunta ako sa isang kaganapan, kasama man si Omar o mag-isa, tinitingnan nila ako na parang isang soro at ipis na kailangang durugin. Sa kabilang banda, sinabi ng ilan sa kanyang pamilya, sa ibang tao mamaan ko lang si Charles dahil sa kanyang kaharian at kapangyarihan, na dahil maganda ako ay kaya kong bitagin ng sino mang lalaki. At oo, hindi ko itatanggi na marami akong manliligaw, pero hindi ako tumanggap ng kahit ano mula sa kahit sino. At nang magpakasal ako, mas lalo pa, palagi kong nire-respeto si Charles tulad ni Omar. Ngunit ang parehong mga mamamahayag tao at kaharian na ginawang misyon nila na sabihin ang kabaliktaran. Dahil mayroon akong titulong prinsesa at magiging reyna, lagi kong sinisikap na baguhin ang mga patakaran para sa pagkakapantay-pantay ng makababaihan, kalalakihan, reyna, hari, lalaki at babae, mga magiging prinsipe at prinsesa. Sa madaling salita, gusto kong bagahin ang mali. Ngunit sa tuwing nakikita nila ako, ginagawa ng pamilya ni Charles ang lahat ng posible upang baguhin ang mga bagay-bagay sa paraang magiging kasiya siya para sa lahat. Dahil sa kanilang mga mukha at kilos, ginawa nila ang lahat ng kaniyang makakaya upang maiwasan ito. Ako ay tunay na sa mga salo na sa lahat ng bagay. Nakaramdam ako ng pagkadismaya at kawawa-awa. Hawak ang isang pagkawatawang titulo na namumuo. Palagi akong naniniwala na ang isang kaharian ay dapat pamunuan ng may puso at kung minsan ay may katwiran. Dahil kung walang pagkakapantay-pantay ng mga karapatan sa isang kaharian, paano nila maaasahan na mamamahala ng tama ang mga hari at reyna? Halos lahat ay sumasalungat sa lahat ng mga patakaran at pamangkayan ng kaharian. Gusto nila akong patahimikin at sa wakas ay nagtagumpay sila. Ngunit ano ang mangyayari ngayon? Ibinagsak ng buhay at tadhana ang kaharian sa kaguluhan. Patuloy na lumalabas ang mga lihim kasama ang mga nakatatagong iskandalo mula sa mga nakalimutang paghahari. Ngayon ay binabawi ng mga patay ang mga hindi nila magagawa at ang mga hindi kailanman aring maging natutuwa ako sa mga nangyayari ngayon. Ipagpatuloy mo lang, huwag kang manahimik, magsalita ka tungkol
kung ano ang hindi mabuti para sa kaharian at sa mga susunod na henerasyon ng mga prinsipe at prinsesa. Kapag malabos mangang lutasin ang lahat ng pagkakamali sa kaharian ng Inglaterra, lahat ng hari at reyna ng nakaraan, lahat ng mga kaluluwang iyon ay magiging malaya. Sa lahat ng karilagan nito,